Sumaliwanag po mga kaibigan dito, nahuli na ika nga po'y nabisto din ang modus nitong si Sara Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, ito mga kaibigan, modus ni Sara Duterte ay isang libre sakay. Gustong maging jeepney driver nito. Kung dati ay gusto niya na maging supporterera dahil sa kanyang libre na pagpapalibing, ay heto naman ang bigyan po natin ng daan na gusto siya namang maging jeepney driver, at ang modus nga niya para magkapera ay itong libre sakay na nabisto mga kaibigan. Ito ay pera nyo, pera ng taong bayan, sa pamamagitan ho ng tax, sa pamamagitan ng buwis na inipon-ipon ng ating pamahalaan, ay binibigay ho diyan ho kay Sara Duterte, at gagamitin naman niya dito sa kanyang modus operandi na libre sakay. Nako, ay marami yung ginagawa nito pagdating sa pera. Basta't ang usapan, mga mahal kong taga-subaybay, itong si Sara Duterte pagdating sa usapin na pera, ay mabilis ho ito. Mga kaibigan, na mag-comment, dahil yan ay pera nyo, pera ng taong bayan sa pamamagitan ng buwis. O tapos pagtatanungin, Sara, saan mo ginastos ang pera? Ay magagalit ho. At sari-saring drama ang ginagawa sa anumang investigasyon. Ayaw maimbestigahan, at yung mga kanyang tauhan ay maghihimahimatayan pag iniimbestigahan ho, para hindi matanong. Ganyan ho ang ugali niyang Vice Presidente na si Sara Duterte na kunturingan, na dapat siya ang maging set an example sa pamamagitan ng transparency. Dapat transparent. Paggalawan sa pera na hindi mo pag-aari, na dapat yan ay ilagay mo sa kapakipakinabang ng taong bayan. Dapat may kaukulang kaakibat na transparent ho diyan. Resibo, ipaliwanag mo kung saan ginastos na tunay. Napahaba ho tayo dito mga kaibigan, in relation, kaya po natin nabanggit. Eto, ibabahagi ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Ito nga modus ni Sara Duterte na libre sakay na naging daan din ho. Na ito ay malaking pera din ang involved, na ginagamit lang ho ang libre sakay para makakulimbat di umano ng milyon-milyon na pera ng taong bayan. Ginagamit ang libre sakay. Mga kaibigan, ito ho, may babahagi po ako sa inyo. Buhat dito sa Office of the Vice President. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Iyan ho, buhat sa Office of the Vice President. Nakita niyo po? Nagpapasalamat ang Office of the Vice President sa lahat ng mga benepisyaryo sa libreng sakay program ng OBP sa buong Pilipinas. Nagpapasalamat ho si Sara Duterte. Pwede po kayong mag-comment, mga mahal kong taga-subaybay. Kaunting survey lang ho, sapagkat pinapakalat niya ho sa social media na napakaraming natulungan nitong libre sakay, mga mahal kong taga-subaybay, sa buong Pilipinas. Ayon ho kay Sara Duterte, napakaraming natulungan ng libre sakay, inuulit ko, sa buong Pilipinas. Ay kung kayo po ay isa sa mga natulungan sa buong Pilipinas, dahil buong Pilipinas din ho, at ibang country pa ang nanonood sa atin, baka pwede naman ho napasuyo diyan ho sa comment section sa lugar nyo kung kayo po ay talagang natulungan nitong libre sakay
ni Sara Duterte. Pwede po kayong mag-comment diyan sa comment section kung taga-saan po kayo, kung talagang natulungan kayo. Para magkaroon po tayo ng prueba. Dahil ang pinapakalat po nitong Sara Duterte sa social media, sa kanyang Facebook page na ito, ay napakarami niyang natulungan, mga kaibigan. Tapos mayroong 4 na nag-comment na natulungan na talaga daw po sila ay natulungan. Yan o, 4 na pirasong tao ang nag-comment na talagang meron libre sakay. Ay, pwede naman yung 4 na tao, ay baka nagdami account pa. Di ba? Kung nagkukunwaring natulungan, tapos pinos mo. Yan o, 4 na tao ang pinos na natulungan na nagpapasalamat, mga kaibigan, sa libre sakay. Ito pa, ididiretso po natin. Sa kasalukuyan, mayroon ng siyam na OBP libre sakay, buses sa Metro Manila, Naik, Cavite, Cebu, Bacolod at Davao. O sige nga, mayroon daw diyang libre sakay sa Metro Manila. Kung taga Metro Manila o kayo, baka pwede lang paki-help kung natulungan kayo din nitong libre sakay. Kung kayo taga Naik, Cavite, baka pwede ho kayong mag-comment diyan kung kayo ay nakasakay na ng libre dito. Kung kayo taga Cebu, taga Bacolod, ay baka pwede ho mag-comment kayo diyan kung talagang mayroon libre sakay. At kung kayo taga Davao, ay hindi ko na isasama ito dahil alam ko pag kayo ay taga Davao, hindi naman lahat. Ay alam ko ang isasagot nyo dito. Kaya ayaw ko na kayong tanungin. Ganyan ang ugali na naka-mind condition na di ba? Lubos ang pasasalamat ng OBP sa lahat ng mga pampubliko, pribadong sektor na naging bahagi ng programang ito. Patuloy ang layunin ng OBP na maghatid ng serbisyo, makabuluhan at magaan para sa pangaraw-araw na pagbiyahe ng ating commuter. Yan po ay buhat dito sa Office of the Vice President. Yan po ipapakita ko po sa inyo, mga mahal kung taga-subaybay. Aba! Talagang masipag itong Vice President na ito. Mga mahal kong taga-subaybay. Kita nyo, ay gusto maging supporterera. Gusto magtrabaho sa Campus Santo dahil doon sa kanyang libre living. Kita nyo, ngayon ito naman gusto siyang maging jeepney driver. Dahil gusto niya magbigay ng libre sakay. Tama ho yung mga sinasabi nitong ating mga mahal na taga-subaybay kahit saan ako umikot na social media, stream media, kapag ang usapin itong libre sakay na nababagay na maging presidente ng TUDA, itong si Sara Duterte. Dahil nakita niyo, may libre sakay, di ba? Pwede ko bang hingin ang inyong salubin, reaksyon? Nababagay po ba itong si Sara Duterte na presidente ng TUDA? TUDA, mga kaibigan. Pwede rin presidente ng samahan ng mga tricycle driver. Magaling siyang O kita mo may libre sakay? Mga kaibigan, in serious naman ay kung tawagin ito, kung pakikinggan po natin, mga kaibigan, at kung susuriin, yan ang gandang pakinggan sa ating tainga. Itong sinasabing libre sakay, mga mahal kong taga-subaybay. Batandaan po natin, ito po ay pinagmumulan ng korupsyon para makakulimbat ng milyones na pera. Itong si Sara Duterte. Yan po ang dapat tandaan natin. Pera po ito ng taong bayan. Basta na lang ba kayo magsasabi na mayroon ng libre sakay? Napakarami. Ay nasaan ang prueba nyo? Ito ba ay legal na mayroong batayan, basihan? Na nga itong libre sakay na ito? Ay tama ang sinasabi nyo na ganito kalaki ang pera na pinamumudmud nyo para maging libre sakay? Wala ba itong tinatawag na ikangay instead salib? Sasabihin nyo, Sara Duterte ang nagastos sa libre sakay.
ay 10 piso? Ha? Pero piso lang ang nagastos nyo? Doon pumapasok ho. Yung nagbibigay daan ng korupsyon, itong libre sakay na ito, ba't kung hindi nyo po susurin, ito isang mind condition. Yan ang gandang pakinggan, inuulit ko, libre sakay. Ba't ginigisa ho tayo nito sa sariling mantika? Pera nyo, pera ng tambayan, ginigisa tayo na nagiging daan, paraan, para makakuha siya at makakulimbat ng pera ng milyones. Dahil usapin po dito, Office of the Vice President. Hindi po ito nagbibitaw ng milyones na budget noon para punduhan ito. Basta 1 milyon, hindi po nagbibitaw ng 1 milyon lang. Maraming milyon ang binibitaw ho diyan para punduhan itong libre sakay na ito. Kaya taon 2025 ay nagrereklamo siya dahil nabisto na ito isang modus ni Sara Duterte. Kaya hindi na ho siya binigyan ng budget, tinapyasa na. Mga mahal kong taga-subaybay na deserve naman niya. So maliwanag po mga kaibigan dito, nahuli na ika nga po yung nabisto din ang modus nitong si Sara Duterte na libre sakay ay isang modus para makakulimbat ng pera nyo, pera ng taong bayan sa pamagitan ng buwis. Kunwari, libre sakay, pero nagiging bigay daan para sa korupsyon. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.